Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Magandang araw sa inyo lahat. Isang magandang pagkakataon para sa akin ngayon dahil ang aking bisita ay dati kong kasama sa 10th Scout Ranger Company nung ako ay nanilbihan bilang company commander. At ito ay sa lalawigan ng Sulu at Basilan. At ang aking bisita ay dating corporal. Sa mga panahon na yon, siya yung aking dinesignate bilang training NCO para sa aking unit nang kami ay nagsimula sa Bulacan ng aming pre-deployment training o refresher training. Ipakilala ko sa inyo at gusto kong magbigay rin siya ng panalita tungkol sa kanyang sarili, anong trabaho niya ngayon, anong ginagawa niya ngayon sa kanyang bagong ranggo. Ang dating Corporal Hil Galsim ng Pangasinan. Pakilala tayo, Hil. Ako po ay si Master Sergeant Hil Galsim, Tubong Pangasinan, may asawa, 3 anak, nakatira ngayon sa Zamboanga City. Ako po ay dating naka-assign sa 10th Scout Ranger Company bilang private hanggang staff sergeant. Ano bang ginagawa mo ngayon na nadadala mo, share mo yung mga lessons natin doon sa field? Training ko rin. Ano bang pwesto mo ngayon? Anong ginagawa nyo? As of now, sir, I am the Group Sergeant Major of the NCR RCBG, Army Reserve Command. Then, during kanda-kanda of PIN, nag-i-insert ako ng mga info na matututunan nila. Mas magaling yung may combat exposure kaysa yung walang combat exposure. Ano bang kaibahan? Ang laki, sir. Ano? Like Sa disiplina, layo na. Yung combat exposure sa disiplina, isang utos mo lang, sinusunod nila at nagtitibak. Yung walang combat exposure, minsan susundin, minsan hindi, walang combat. Doon pa lang tayo mag-uusap, sir, sa mga ganang pagkakataon. So, yung wisdom. Yung wisdom naman, sir, medyo yung walang combat exposure, tutuyuin ka niya. Wala, sir. Pero kami, isang salita mo lang sa amin, nag-iisip kami kung paano gagawin yan. Paano ma-accomplish yung mission ng maganda. Ano, sir? Kasi lahat naman tayo, sir, may mission. Sige, sir. So, yung sa'yo, sa training ka naman yan, ang mission na ngayon is paano mabahagi yung mga infantry skills sa ating mga reservists. Opo, sir. Okay? Dahil in times of war, ang gamit natin ay yung total force concept. Ipasok yung mga reservists as part of the regular force. In the event of war, sila ay gagamitin. Actually, sir, nag-umpisa na kami. Through the conduct of the basic citizen military training, in-improve namin yung training nila. Unlike before na makasalubong mo yung mga bagong graduate, hindi ka nila i-grade, makipagbanggaan pa yan dito, sir, sa balikat. Hindi pa. Parang konserva, magugulat ka na lang ng ganon. Pero ngayon, sir, yung mga bagong graduate natin ng BCMT, magaling nang gumalang. Sumusunod ng maayos. Kasi inangat natin yung antas ng kanilang training. Yung sa Sulu, pag-usapan natin, dahil nung pagpunta natin sa lalawigan ng Sulu noong taong 2000, ay isinabak tayo kaagad sa mga operations as part ng Light Reaction Battalion. So yun yung unit namin, yung Provisional na Light Reaction Battalion sa pamumuno ni Colonel Roberto Bob Morales ng Special Forces. At isa ang kumpanya namin na kami ang ginawang spearhead ng buong batalyon sa lahat ng aming mga movement. Anong maalala mo na memorable na enkwentro doon na isa sa worth mentioning na may mga natutunan tayo na mga leksyon? Ang naalala ko noon, sir, nung nag-operate tayo nung time na yun, ay yung 2 beses tayo na enkwentro sa isang araw. Na kung saan, tayo ay kinandakan ng ambush, nagkaroon tayo ng 2 wounded, pero pinilit pa rin nating lumaban hanggang umatras ang Abu Sayyaf. December 17, 2000 yan. Opo, sir. Ano sa palagay mo magandang lesson doon nung movement na yon, nung enkwentro na yon? Na-enkwentro tayo, simula alas 2,
Na-wounded sila Cabradilla at saka si Palin ng 12SR Company. Sa atin, wala tayong wounded. In-evacuate natin sila, iniwan natin yung mga casualty ng Abu Sayyaf dahil gusto natin mabuhay yung dalawa. Tapos nung kinagabihan, yun na yung nag-halt yung buong batalyon kasi ang nasa harapan tayo, nag-halt dahil merong hindi nag-move. At hindi naputol. Ayaw mag-move. So, ang ano namin doon is yung pag-provide ng leadership sa panahon na may mga challenges, mga fogs of war, mga hindi inaasahan. Ang nangyari ay nagkaroon ng stress. Yung si Ranger Alindao. Hindi na siya mag-move kasi dahil sa inambus kami, sa palagay niya parang may nag-aabang doon sa unahan. Yan. So ang ginawa ko doon, ako muna para mapanatag ang kanyang loob. Pansamantala, ako mismo ang nag-lead scout for a while hanggang sa nakita ko tumaas ang kanyang confidence. Tapos siya na, ngunit hinawakan ko yung kanyang kamay. Hinawakan ko yung kanyang, dito sa uniforme, yung collar. Dahil ang isang pangamba ko, baka completely mawala siya sa kanyang sarili, no? Dahil stress nga. So, fortunately, maganda ang nangyari. Nanumbalik yung kanyang kumpiyansa at na-extricate namin after 3 hours na lakad sa gabi, na-extricate namin yung dalawa at nabuhay yung dalawa. Nung nalipat tayo sa Basilan, kung ano yung mga practices natin sa kumpanya, na lagi tayo nagtitraining, live fires tayo, nung panahon ng Dos Palmas kidnapping, nung si Gracia Burnham, Martin Burnham, at iba pa ay nabihag ng Abu Sayyaf. Ano sa palagay mo yung magandang ma-mention mga natutunan natin doon nung nasa Basilan naman tayo? Yung isa sa pinakamandang natutunan natin doon, sir, kahit kumbaga yung paano mag-lead ng tao, na kung saan kahit mabigat ang misyon ng binigay, hindi mo mapapatras yung isang sundalo na hindi sasama. Bakit? Dahil actually, delikado na yan. Pupuntan mo, gera na yan. Ngayon yung tao, pag sinabihan mo siya na kasama ka, nagpe-prepare ka agad. At sasama siya. Walang hesitation. Walang hesitation. Di na nag-iisip na kung ano pa dyan. Bakit niya nakuha yung kumpiyansa na yun? Walang hesitation, sama kagad, pero alam niya na medyo alanganin ang information, 200 yung Abu Sayyaf nakaabang doon. Dahil sa training natin sa Ranger, sir, na itinuro sa atin, doon natin ito na-adapt. So, ibig sabihin, ang importansya ng tuloy-tuloy na training para mataas ang confidence ng tropa. Opo, sir. So, anong nangyari? Ano bang ginawa natin nung nasa Basilan tayo? Iba yung, may kunting ginawa tayo nakakaiba compared sa Sulu, nagtitraining tayo. Doon sa Basilan, nagtitraining pa rin tayo. Ano bang nangyari nung nasa Basilan tayo? Nung tayo ay nasa Basilan, sir, hindi tayo nagpakita ng karelaksitibuhan. Kahit tayo pa rin ay nasa kampo, tuloy pa rin yung training. Kung ano yung mga bagay na nagkamali tayo dun sa taas, binapilit natin itong binabago sa baba, na kung sa ganon, pag tayo aakyat muli, makukuha na natin at least 99%. Yung minention ni Hill ay yung nagkakaroon kami na after action review. So, after ng isang operations, hindi mo maiwasan minsan may mga palpak. Mayroong hindi namin natumbok kaagad yung target dahil nawala yung leading team, mga ganon, no? Halimbawa, biglang pumiyok yung aming GPS, masyadong dependent sa GPS. Andyan yung nagkakaputol-putol yung patrol. Andyan yung tropa nagkagulo-gulo sa pag-deploy, no? Nagkagulo-gulo, may napilayan, hindi na naging organized. Kinorek namin yung mga experience na yon. Pagbaba, after action review, winawasto namin yung mga mali at kinokorek uli sa pamamagitan ng training. So, yun continuous training. So, habang nagpahinga, training pa rin. Dahil kung magpahinga kami sa training, bababa ang confidence, pag akyat uli sa bundok, baka lalong mag-hesitate na naman yung tropa. So, yun yung dinescribe niya.
Nakasama ka ba doon sa Danit Puntukan? Yung nasa tuktok ng bundok yung mga Abu Sayyaf? Yung Danit Puntukan, yung na-wounded ng 7 company na ni-rescue namin? Yung bumaba sila, alas 4:30 na, pinababa sila, Abu Sayyaf na yung nasa taas. Pero tayo yung bubuntot sa Abu Sayyaf nun. Then, si Lieutenant Kutit, na siyang namuno ng 7, pagbaba niya, 2 high ground occupied ng Abu Sayyaf. Na ang layo nila mula sa atin noon, around more or less 400 meters. Hindi kalayuan, pero pa-high ground. Yung high ground occupied ng Abu Sayyaf, this is July 11, 2001. Na kung pabayaan ko, narinig ko na sa radyo, kung pabayaan ko siya na hindi ako mag-maneuver, hindi ako mag-rescue sa kanya, baka mapugutan ng ulo. So, yun yung worry ko. Ako, lalo na't ako ay galing din ako sa 7th Scout Ranger Company nung ako ay tiniente. So, nung nakita ko yung sitwasyon, hindi ako nag-hesitate. Nagsama lang ako ng gunners ng 12SR Company, dala yung 90RR. Nag-spread out kami, skirmishers. In-assault namin yung pwesto ng Abu Sayyaf. Gamit namin yung 90RR at saka mga M203 para masuppress namin sila. Tapos assault, nakatayo lang yun, dire-diretso hanggang sa high ground. At yun ang isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko dahil na-save uli namin yung tropa, yung kasama namin na naalanganin sa pwesto na sa low ground sila. So, Danit Puntukan encounter yon. So, ibig sabihin, kung mayroong nagigipit na tropa, kailangan ang feeling ng unit na yon o ng tao na yon ay may kakampi siyang hindi mang-iiwan. So, yung principle na walang iwanan. Pag naiipit na, huwag mong iwanan. Kasi kung iwanan mo, dyan na ang indikasyon dyan na puputulan ng ulo. So, isa yun, July 11, 2001. At hindi ko makalimutan, ang pinakamatindi nating naranasan, marami tayong casualty, maraming wounded, ay October 7, 2001. Ano yung October 7, 2001? Balatanay. Balatanay encounter. Nagsimula ng alas 6, natapos ng after lunch. Oo. Sa pursuit operations, umabot na kami ng mga 3, 4, 5 p.m. Sa Balatanay encounter, ang strength ng aking tropa, sama tayo noon, 28 lang. Okay? Ang 10SR Company, kasi nag-iwan ako ng isang platoon na pang QRF led by First Lieutenant Marlo Malesa. So, yung na yon, nung encounter na yon, tayo yung una, di ba, nakita natin ang mga trucks nila dito pala sa taas. Tayong nasa lead. Tapos, ang trucks nagkahiwalay. Pero mayroong bumaba. Low, high ground yun dagat na doon Tapos sabi ko sa iyo, nagsabi ka na may nakita. Anong ginagawa nung nakita? May tumakbo, pero hindi pa nun. May naglalaba. Ang unang nakita talaga, naglalaba. So, may rules of engagement. Huwag mong barilin. Wala ka mang nakitang baril o di naman kalaban. Consider mo na as plain civilians o kaya friendly forces. So, nakaabang kami. So, nung sinilip ng pinaka-lead team, sila Tyros, sir, may naglalaba. Pero may kasama na lalaki na nakatayo, pero nakasuot ng camouflage. May baril? Wala, sir. Sige, so kung walang baril, nalapitan natin, huwag galawin. Kung hindi naman ang gagalaw, hinati natin yung grupo. Ako nasa gitna. Isang team dito, ako nasa gitna, naglalakad. Ikaw yung sa kanan. Sa tapat ng school. Yung school ng Balatanay. Ako dito si Tyros, kaliwa. Yung company headquarters dito. Actually, platon lang tayo nun. Tapos sa likod, andun yung 15th SR Company. Okay? Kay Captain Boy Almonares. So,
Habang naglalakad ganyan, si Cuevas kalabit ng kalabit sa likod ko. Si classmate ba kayo ni Cuevas? 78, 78, no? Kinalabit niya, sir, ano yun? Kalaban, sir. May mga, ang kalaban, o yung tao, nakipagtitigan sa akin, 20 meters. Titigan siya sa akin. Ngayon, wala man ako nakitang baril. Kasi mayroong yung bulaklak. Sa likod siya ng bulaklak. Ngayon, dire-diretso ang lakad ko. Ako yung nasa harapan, si Regioman sa likod. Tapos si Rosco, yung kapgo, sa likod ko eh. Ako na yung nasa harap. Dito sila, may kasama naman dito sa kaliwa ko, isang team. Si Tyro, si Lakipot. Mga 15 meters na lang, bigla na lang tataas niya yung baril, tinutok sa akin yung baril niya, babarilin niya ako. Kaya lang ako, nakahawak ako ganyan. Yung aking UG Star, naka-sling yan, nakahawak ako ganyan. Nakita ko siya, talagang nanglilisik ang mata niya, gusto niya akong barilin. Tinataas niya yung baril niya, ganyan. Ako nakatutok na ako sa kanya. So yung UG Star, in effect, nakatutok din ako sa kanya habang naglalakad, nakaganon ako. So, nagamit ko yung tinatawag na, instinctive shooting. Hip shooting, from the hip. Kasi ganyan naman talaga yung hawak ko. So, si UG Star, tinalabit ko, boom, boom! At siya ay natumba. Doon na nagbaril kasi yung sa tapat ninyo, namaril na rin. Yung nasa school, ang dami pala doon. 180 plus. Merong dito sa high ground sa taas. Yung tuktok ng Budbulawan, ang tawag. Yung Budbulawan. Moske, yun na yung nag-assault kami ni Tyros. Pati si kasama namin si Casimiro na tinamaan. Sabi ko sa kanila, kailangan ipakita natin hindi tayo takot. Mag-assault tayo. Assault. Sama. Assault. Dapat maingay. Warrior growl. Wah! Ganun. Assault. Tayo. So, tinamaan dito. Mabuti na lang nakanganga siya. So, tama dito. Lusot dito sa kabila. Ang bala. So, nakahiga na. Pati si Private Castillo, nakahiga na doon. Sabi ni, sa akin, ikaw, sa kabila ka nun eh. Sabi ni... Si Lisnang doon, sir. Si Lisnang, si Simbrano, wounded. Yung platoon sergeant namin, wounded. Si Sambrano, Sergeant Simbrano, PFC Sambrano, wounded. Lisnang, wounded. At marami pang iba, kasi 20 plus eh. Pero ang pinakamaganda doon, sir, nangyari, kahit marami na tayong wounded, inisip ko yung binanggit mo doon, sir, sinigaw mo nung time na yun. Sumigaw ka doon talaga, sir, ng first company, maneuver to the left. Second company, to the right. Ganon. Yung kalaban din pala, nadala sa sakop. Umatras lalo yung kalaban. Doon nabutas ngayon. May pito ako. So, pumito ako. First company, maneuver to the left. Pero wala actually. Wala. Sinaywar ko yung Abusayap. Kasi dami ko nang wounded. After nung kinuha ko muna ang una kong kinuha, si Casimiro kasi nagsusukan ng dugo. Tama nila. Sabi ko, huwag kang mamatay. So, pinakuha ko. Si Castillo, ayaw nang tumayo. Yung isang private ko ay tumayo. Sir, tapang! Pati si Partibli din. So, si Partibli, pinakuha ko kay Cuevas. Yung isa sa akin, sakay sa likod. Kasi mula ng bala eh. Kasi kung pabayaan ko sila doon sa kinalagyan nila, wala. Paulit-ulit ng tinamaan eh. So, sinakay ko sa likod ko, sa awa ng Diyos, hindi ako tinamaan. Aywan ko lang, basta hindi ako tinamaan. Baka sa hiwaga ng anting-anting ko yun ba? So, sakay si Castillo dito sa likod. Dinala ko din sa ilalim ng simentong bahay. Tapos yun na yun. Nagkumana ako ng maneuver left, maneuver right. Pero actually, walang first company doon. Wala. Saywar lang. Abu Sabaya, sinaywar ko. Yung lahat ng mga wounded na save ko. So, malala ko si PFC Gakutan ng 15th SR Company.
At saka may dalawang gunner ng 7. Sabi ko, forward kayo, forward. Hindi sila makatawid dahil bawat tawid, nagpakuha ako ng mga bala, tinamaan. Lahat ng pinatawid ko, tinamaan. Sigakutan. Siya yung matapang, malala ko sigakutan eh. Taga Masbate, ito yung batang to eh. Taga 15 SR Company. Siya yung isa sa taga 15 na nakatawid papunta sa location ko. Dahil siguro mga more or less, baka less than 15 na lang kami na walang tama. So, pagdating ni Gakutan, sabi ko, ipunin mo lahat ng granada. Ipun, pati sa mga wounded, kinuha namin lahat ng granada. Tapos, nagbuo ako ng team na nag-assault sa bahayan. So, naging kasi yung Balatana, yung barangay, ay maraming simentong bahay. Maraming nag-abroad, trabaho sa abroad. So, bahay-bahay kami ngayon na kiniklear. Tinatapunan namin yung granada. Yung Abu Sayyaf nasa kabilang side ng bahay. Ginagranada namin yung So, nakita ko yung pwesto ng machine gun. Pagsilip ko, machine gun. Naiwan niya. Tapos yung hinihila ng Abu Sayyaf. Binubarilan ko siya pakaliwa. Atras na naman siya. Hindi niya makuha yung machine gun. So sabi ko kay Orozco, katabi ko. Orozco, pagkakataon mo na ito maging sundalo. Gapangin mo yung machine gun. Kasi dapat gapangin niya papunta sa likod. Dito sila ni Kitong. Pinabadi ko silang dalawa. Sabi ko, para sa'yo yan. Kasi nagsabi man siya sa akin, may anting-anting daw siya nung gabi. Yan, ang anting-anting mo, ipakita mo ngayon. So, ginapang nilang dalawa. Cover fire ako. Kasi malapit lang, kalaban is 10 meters. Nag-cover fire ako. Hindi niya mapulit ng kalaban ng Abu Sayyaf yung machine gun. Gapang silang dalawa ni Kitong. So, in short, nakuha nila. Walang tama yung dalawa. Nakuha. Ang machine gun ni Arancilio na matagal nang pumutok, nagluloko na hindi na pumuputok eh. Kasi leksyon yon. Ang machine gun ay cruiser weapon. Pangalawa, bakit cruiser? Dapat magdadala parati ng extra barrel, spare barrel. So dahil sa katamaran, ay bibigatan, pwede na to, isang barrel ang dala. So nung nag-cook off, maglagay ka lang ng bala, puputok, kusa, hindi mo kinalabit. Cook off, tawag doon. So, hindi na niya magamit ni PFC Arancilio yung... Saan na ba si Arancilio ngayon? Nasa SRTS. SRTS? Hindi na niya magamit. Hindi na magamit ni Arancilio yung kanyang machine gun. Kasi nag-cook off. So ngayon, yung pinagapang ko kay Sergeant Orozco, Kapgo siya nun. Ang pinagapang ko kay PFC Kitong at saka kay Orozco, siya nakakuha mismo ng barel, ay siyang ginamit laban sa Abu Sayyaf. Kasi nakita namin, grabe maglinis. Ang linis Grabing linis, malinis na malinis. Mas malinis pa sa kay Arancilio yung barel. Matindi yung Abu Sayyaf mag-maintain. So ginamit namin kasi may nakalagay pang ng bala dun. 1,000 rounds dun. Nakakabit-kabit dun. Nakapulupot dun. So, yan yung isa sa lesson. Cruiser weapon must be cruiser weapon. Maintain your weapons very well. Magdala ng spare barrel. Kung yan ay machine gun. Dahil mag-cook off yan. After some time na hours yung encounter. So, na-incapacitate yung aking isang gunner. Dahil doon. Hindi na puputok. Gusto ng mga labit, manghiram na ng barrel ng wounded. Yun ang nangyari. So, in short, na lampasan namin yung isang pinakamatinding pagsubok sa amin. Na ang sinunod kong worry doon, paano buhayin ang lahat ng wounded. So, ang problema, walang landing zone. Mahirap. So, ang ginawa, talagang i-motivate yung mga tao para magputol. Kahit na gano'n na knife ang dala namin, pangputol ng niyog yun. Pero nung dumating nang nakala ng unang chopper, nandun si General Simato. Sabi niya, para mabilis mahakot lahat, kasi nag-assess siya dun sa situation, para mabilis mahakot ang lahat ng wounded, mga musang, bigyan ko kayo ng
500 pesos kada punong matumba. O parang pa-joke lang ni Sir yun. Pero grabe, saksak na ito, putol, gamit mga knife. So, mabilis na clear yung helicopter landing zone. Na-save namin lahat. At pinakita ako ng aking classmate, si Captain Richie Pabilonia ng 205, no? Helicopter Wing, na matapang din ng mga Air Force. Na kahit medyo hot LZ at saka maliit, pagkakasyahin mo talaga yung chopper baba, may mga dahon-dahon, natatamaan yung dahon, chopper. Sinatsap ng rotor yung tahon ng niyog para mabuhay yung tao ko. Sabi ko, Bok, tuloy yung hingi ko sa'yo, buhayin natin yung tao. So, bumaba siya. So, credit to our brave pilots like Captain Richie Pabilonia. At saka yung nag-provide sa akin ng close air support ay si Captain Erwin Solomon, another Mista, na hindi ko makalimutan yung kanilang tulong. So, ganyan ang teammanship ng Combined Arms Team. Yung artillery, hindi ko pinapatak doon sa bahayan dahil naawa ako doon sa mga tao doon. Hindi naman, ang mga Abu Sayyaf doon, nag-occupy lang naman sila doon, hindi nila bahayan yun eh. So, hindi ko pinapatakan doon lang sa bundok, kung saan sila nag-retreat. According doon sa nakuha namin na Abu Sayyaf, si K9 at saka si K10, yung mga teenager, si Martin Burnham, nahiwalay na siya sa kanyang asawa during that time. Ibig sabihin, dapat maka-escape na siya. Pero dahil nakita niya na kasama sa main group ng Abu Sayyaf yung kanyang asawa, nag-rejoin siya doon. Sigaw siya ng famous, wait for me, wait for me. So, dapat andito na siya sa side namin. So, hindi namin siya na-rescue sa enkwentro na yon. October 7, 2001. Doon na siya na-rescue later on pagdating sa Basilan noong June, sa Sirawai. Sila na-rescue noong June 2002. Nawala na ako doon sa kumpanya. Na-relieve na ako. So, marami kaming lessons doon na training is very important. It is the lifeblood for operations. Dito pa lang, nag-training na kaming masinsinan. Nung napunta kami pansamantala, napunta tayong Iloilo 2 linggo lang Training pa rin kami doon. Kasi sabi ko, baka magbago ang mga kautusan dahil ongoing ang massive operations sa Hulo. Baka naman mailipat. I don't know. Hindi ako nagkamali. Yung Pansit Molo, naging Pansit Hulo. Napunta kami ng Hulo. Lipat. So, pagdating sa Hulo, sinigurado ko yung training ay tuloy-tuloy. So, si dating Corporal Hilgar Sim bilang training NCO ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin dahil hindi ko naman magawa lahat yun. Kaming mga officers, kami ni Captain Umalisa, paritan din kami nagtuturo, pero yung mga NCOs, sila talaga ang nagpapatakbo sa training activities. Importante sa leadership development, both officers and NCOs, na dapat ay mayroong broad military experience. Ang ibig sabihin, dapat kung halimbawa pinapaangat mo yung NCO o sundalo, mga enlisted men, at saka mga officers, dapat pinadaan mo yan siya sa iba't ibang level of command, at saka staff positions, at iba't ibang mga assignments, nang sa gayon makuha niya yung tamang experience na magbibigay sa kanya ng wisdom na hindi natutunan sa school, na dadalhin niya ngayon na pang-reinforce yun sa mga doctrines, mga techniques, tactics, procedures, dahil kakaiba pa rin ang turo ng actual experience. So, yun yung kinakwento niya. So, sa pagtuturo, o kaya pagli-lead ng isang unit, ay malaking puntos kung ang mga pinuno, officers, NCOs, ay nakaranas mismo ng kanilang ginagawa sa pamumuno. Hindi pwede puro theory lang, puro tikal-tikal lang, kwento-kwento, hindi naman yan naranasan. Mas epektibo ang isang leader kung kumpleto sa edukasyon, experience,
At of course, yung mga interactions niya sa iba't ibang mga nakakausap, whether civilians, fellow military officers, or other government agencies, kasama po yun sa leadership development. Okay? So, yun lang yung aming ikwento ngayon. Part lang yun sa napakahabang kwento about the 10th Scout Ranger Company sa aming stint sa Basilan at sa Kasulu. Nakikita natin hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy ang armed conflict sa lugar, lalo na sa lalawigan ng Sulu, na dapat gawing palaisipan. Ano ba ang pagkukulang sa ating approach? Ano ba dapat i-improve? Dahil kung inuulit lang din natin ano yung ginawa namin noong year 2000 onwards, kung inuulit lang din natin yung mga approaches at mag-expect tayo ng iba resulta, hindi tayo natuto. So, importante sa atin ay may learning and adaptation doon sa mga experience. At yun ang kahalagahan ng bago kong opisina ngayon. Sir, hindi nakalimutan tayo, sir. Oh, Hindi natin nabanggit hindi natin inakala na yung kumpanyang naging skeleton at napunan ng mga bagong sundalo oh, at tinrain natin, naging cohesive, oh, naging best in operation at admin. oh. Yung kumpanya natin, sir. Year 2000, yung 10th Scout Ranger Company ay best company for admin. Sa operations, natalo kami ng First SR Company. Mahusay yung First SR Company. Dito pa lang sa Bulacan, dami niya lang score. Pero noong year 2001, nakuha namin yung dalawa. Admin at operations. Pero isang streamer lang binigay kasi nakuha namin lahat. sabi ni General Binloan, ni Colonel Binloan, namin G3, isa na lang. So, sa dalawang taon, ang kumpanya, it is a reflection of leadership. At saka, I could not say na akin lang yon sa kagaya ng mga NCOs na siyang nagpapatakbo sa unit ay naipakita na kung mahusay ang pamumuno, ay talagang husay ang lahat ng tropa na pinamumunuan. Maraming salamat. Magandang umaga.